Okay, good morning. So kayo ay nandito ngayon para matutunan ko anong security, para may exposure kayo sa security. Aside from Tri Bureau, meron pa palang option. So anong pagkakaintindi niyo sa security? Ano ang pagkakaunawa niyo sa word na security? Ha? Safety? Magkaiba ang safety at security. May simpleng meaning yan pag ginugil ninyo is the state of freedom from harm, danger, or any kind of yung mga nakakasakit na mayroong suspect. Ang pagkakaiba ng safety and security, ang safety, ang cause niya ay unsafe act at unsafe condition. Ibig sabihin may butas or may tripping hazard na hindi napansin. Yun yung mga pag nataliso doon, may nadapa, yun yung safety incident. Pag naman security incidents, halimbawa may sumuntok dito, sinuntok nun, ng isang empleyado, yun yung security matter kasi meron kang suspect. Pag safety incident, wala kang suspect, merong kapabayaan. Pag security incidents, merong motibo. Yun yung pinagkaiba niya. So magkaiba ang safety at security. So security, marami ring klase. Merong VIP security, may cyber security, yung nagbabantay ng mga system, mga IT yun. Yung security na inyong ine-expose ngayon ay asset protection. Yung pinaka-specific na tinatrabaho ng mga security na kung saan kayo sumasama ngayon. Specific siya sa asset, di ba? Ibig sabihin, nagbabantay ng mga anong asset nga? Mga ari-arian, no? So, ang asset, nahati yan sa dalawa. So, ako magsulat, naintindihan nyo ba? Tangible asset at intangible asset. Ano yon? Mga bagay na nahahawakan at mga bagay na hindi nahahawakan. So, yung tangible asset, yung mga building, mga kotse, kasama ang tao, kasama ang property, mga computer. So, yun yung tangible asset. Yung intangible asset, anong idea nyo dyan? Mga bagay na hindi nahahawakan. Ba't natin babantayan? Ano ba yung mga yan? Anong sample? Ikaw, Iha. Tingin ko ikaw bright daw dito eh. Anong idea mo? Branding. So yung mga bagay na hindi nahawakan, yan ay branding. Reputasyon. No? Halimbawa, ang isang gwardiya, ikaw, halimbawa, gwardiya kita dito. Tapos may binastos ka sa gate. Mas dito! Hindi kayo bawal ka dito! Wala kang customer service. Ang pupunahin, hindi si anong pailido mo? Oh, hindi siya makapupunahin. Hindi ka naman kilala eh. Ang pupunahin ay yung company. Hindi yung agency, yung company mismo. Pumunta ako doon sa company gano'n. Nako, yung gwardiya. Ang sama ng ugali. Company yung pinupulaan, no? Nasisira. Kaya yun yung pinoproteksyon na natin. So, sa intangible asset, mahalaga dyan yung branding nga. Kasi kayo ang security ang unang sila ang unang na-encounter ng mga bisita, di ba? Pagbaba pa lang nila sa parking, may security na doon. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Ganun. Bago pa siya dumating sa front desk o doon sa lobby, security muna. Kaya, sabi nga nila, first impressions last. Kaya dapat yung security ay medyo snappy, di ba? Pinupuna natin mga bihis nila, kung may mga sira-sira yung uniform nila, mga kupas-kupas, pinupuna natin yan kasi para proteksyonan yung branding. Isa pa dyan na yung reputasyon, no? Parang doon na rin yun. Yung traffic, lalo rin yun sa mga ganitong estate property, napaka-importante dito ng traffic. Kasi ang traffic, ang pinoproteksyonan natin dyan ay yung sa industrial kasi meron kami tinatawag ditong supply chain. Ibig sabihin, doon sa isang company, bago mo buo ang sakyan, doon ang gagaling yung rim. Sa kabila naman, doon ang gagaling yung transmission. Sa kabila naman, doon yung mga part ng makina. So, bago mabuo ang sasakyan, binibiyahe yung mga product. So, pag sira yung supply chain, naabala sila, magkakaroon ng disruption sa business. So, dito ang kalaban natin, ang ayaw natin ay disruption sa business. Pag ang cause ng disruption sa business ay traffic, magkakaroon ng masamang reputasyon yung iyong property. Naku, wag tayo kumuha ng dyan sa area ngayon kasi yung area ngayon ay masyadong matraffic. Hindi marunong mag-traffic yung mga gwardiya, nakatunga nga lang.
Doon tayo, magaling mag-traffic yung gwardiya doon sa kabilang industrial park. Doon tayo kumuha. So, yun yung isa sa kahalagahan naman nung skill natin sa sa traffic manage. Papasok yung branding. So, doon na kayo sa susunod. After nyo magpunta ma-expose sa access control. Ang gates ay nasasakop siya sa access control. Pagka magmamanage na kayo ng loob, di ba nasabi ko sa inyo, alibawa, ito yung property ko. Binakudan ko, yan ang first line of defense, yung bakod. Tapos nilagyan ko ng gate. Nilagyan ko ng backdoor gate. Ang ipapatupad dyan sa mga gates na yan ay access control. Ngayon sa mga loob niyan, sino mga magmamanage sa loob niyan? Yun na yung mga patrols or marshals. May maglalagay ako na mag-iikot dyan kasi baka may tumatalo na sa bakod ko. Maglalagay ako ng umiikot. Maglalagay ako sa intersection na nagta-traffic para hindi naman magta-traffic yung property ko. So yun yung tinatawag na post. Lalagyan ko ng CCTV operator dito. Lalagyan ko ng mga camera para to make sure nagtatrabaho sila. Yeah? Yun yung pagmamanage naman ng internal security mo. Yung perimeter ay yung access control mo, din yung loob, yun yung internal security natin. Kumbaga layer by layer sila. May pananagutan to sa akin kasi pag ito nag-relax mo nga to, siyang babanatan ko, yung CCTV operator ko. Ganun yung layering niya. Magkakapareha sila ng rank, pero ang tasking nila iba-iba. Ito din, may yung mga marshal na yan, may power yan, nasitahin naman yung mga yung mga nasa access control. Uy, relax kaya dyan. Punong-puno na ng sasakyan sa loob. Nagko-coordinate kasi yan sila. Pag masyado ng maraming sasakyan, ino-hold dito. Para hindi mabulunan dito sa loob. So, ganun yung communication nila. Okay, so, next ninyong exposure, ay dito na tayo sa internal security. Paano minamanage yung loob ng property. Kasi tapos na kayo sa perimeter. Okay?